ng marami. Uy, ano na ang buhay. Solo flight si Esong. Oh, ganda na nito ah. Yan ang tunay. Tapos ayan, nakabit na rin ni Rizal. Oh, ang nilagay ko pin light na para hindi na po maka kasi kung let's say ilaw lang na ganon, mababangga lang ng kalam. Chuchay. Okay na po. Yan na. Beautiful birds. Isang magandang buhay mga kalapatid at ka-farmer. Ayan. Tayo po ay pupunta sa Pigeon Loft Project dahil kahit linggo may nagtatrabaho. Ganyan po kalupit ang ating mga manggagawa. Hindi, si Esong lang hindi kasi umuwi. Sayang nga naman yung araw niya kaysa nakatunganga. So total solo flight naman siya lagi. So what he did is talagang kailangan ng bubong dito. Ayan. Bukas wala si Junjun dahil magpuputol daw ng niyog sa Tagig sa tito niya. Mga farmer, sasama si Poroy. Ayun oh. Pero tayo ay tuloy ang ligaya. Pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Yan, ka-farmer Ryan. Ayan ang ating bagong kaibigan. Actually matagal na po ding nanonood yan. Nako, wala po akong masabi. Sobrang thankful po ko po dahil napakarami pong mga kaibigan na mga subscribers ang nag-reach out sa akin para bigyan ako ng magandang materyales sa ibon. So ayun, madadagdagan na naman po. Actually isusok-sok daw ako. So ayun. ng mga YB at subukan daw dito mga ka-farmer. Ay, salamat po ng marami. Uy, ano na ang buhay. Solo flight si Esong. Oh, ganda na nito ah. Yan ang tunay. Oh. Tapos kahapon nakapag kisame na po sila. Konti na lang. Ayan. Konti na lang. Doon na lang. Pero ano pa ba ang gagawin? Ito pa pala. Kailangan malagyan din to mga ka-farmer. Siyempre lalagyan din natin yan kasi para mas maganda, diba? Tapos ang ating bubong, ano ba ito? Hindi pala bubong, itong ating wood ay papataas ko pa ng kaunti kasi nga kalahati lang yan, masyado pa pong open. Hindi pa ako satisfied dahil inaalala ko pag may bagyo ay yung anggi, aabutin pa ng angge. Kaya sabi ko taasan pa natin, pero yun nga, hanggang dyan may hangin pa rin sa taas. Open naman yun, taas. Pag-iisipan pa natin kung steel matting ang ilalagay or yung alternate na kahoy. Pero parang mas maganda na din yung steel matting kasi open siya. Talagang yung hangin medyo makakapasok naman ng kaunti kasi pangit din po yung sarado. Kailangan talaga balance lang. Pero ito, sabi nga ni ka-farmer Randy, ayan, kachat ko po kahapon, sabi niya ay open. Pero ito hindi lang po ito basta open, ka-farmer, wide open. Oh, ayan, aabutin po ng angge. Babasa tayo dito. So pagka malakas ang ulan, hahampasin pa rin ito. Ang panahon po namin dito ay napaka-unpredictable. Pag malakas po yung hangin at ulan, yung mist nung ulan, sigurado pati ito mababasa. So much better maanuhan natin, mapasarapan natin yan. So another set of Palochina. Pero ayun, maraming salamat. Marami po ang nagagandahan dito sa aking naisip na lagyan ng Palochina yung harapan, ano. So sabi nila maganda, ka-farmer, sobra.
May nagsasabi nga pang PHA daw na hindi po. Malayo pa tayo doon. Pero yun nga, ako'y nagpapasalamat dahil napakaraming mga nagsuporta po sa akin sa aking pigeon journey, no. So maraming pong salamat. Marami kayo. J Diary, Dog Show, si Ka-Farmer Jonathan, ayan, Ka-Farmer Roland, si Ka-Farmer Randy Meneses, Ka-Farmer Ryan, at si Tita Ligaya Lim. Ayan mga ka-farmer, binabasa ko tita. Nako, talaga nakaka-inspire. Galing ni Sir Jaime Lim, idol natin. At marami pa pong sumusuporta, yung aking kaibigan din, ayan, si Jomar Pangilinan, na unang nagsuporta sa atin sa ng pigeon. So sabi niya nga, ako tol, ako bumili na ako. Tuloy-tuloy na yan, magpagawa ka na ng loft. Halos na pala, oh. Pangit nga naman kung di natin lalagyan man lang kaunting pampakintab yung kisame, parang pero itong paa, flooring, wala na talaga yan. As is na lang yan na plywood. Pero kina Razel Baldago, parang naka floor wax yung kanilang flooring, sobrang linis. Ma-achieve kaya natin dito? Nako, kailangan ko ng katulong mga farmer. Kung ako hindi ko kaya, busy din po tayo syempre. May business, may mga bata din tayo, may market adventure, may mga manok. So napakahirap hatiin yung oras. Puputukan, nagsusunog sila ng dayami dito sa paligid mga farmer. Yan, birthday pala ni Dex at ni Rizal. Ayan, tayo, celebration mamaya. Nakapakuluan na yung pang sisig, Song? Wala pa? Ha? Ayun. Asa na yung mga magluluto? Wala pa. Nalay pa. Timpa mong surprise. Ayan, babaw na yung tubig mga farmer, wala pa naman kaming yung patubig natin ay wala na, tinanggal na. So kailangan na pong bumili ng submersible pump. Yun na po ang ipapalit natin. Tapos ayan, nakabit na rin ni Rizal. Ang inilagay ko pin light na para hindi na po kasi kung let's say ilaw lang na ganon, mababangga lang ng kalapate, masisira lang. So ito na ang pinaka the best pin light na hindi na, meron naman kasi merong parang bulb na, merong nga nag-message sa amin, Ka-Farmer, lagyan mo ng ganon. Sabi ko, parang mas maganda na ito gawa ng hindi makakasagabal sa kalapate. Hindi nila mababangga yan. So puro ganyan pong ilalagay natin. Nakabili na rin kami kahapon. 300 ang isa ata. 350, mga ganon. Tapos ito lababo, maliit lang. Kaya lang, kano din, nasa 2,000 din pala yung dun. Sabi ko dito na lang ako sa Arayat bibili, baka makakuha ng mura-mura. Hindi naman natin kailangan ng lababo. Pinakasimpleng lababo lang ang lalagay natin dito. Tapos to, medyo maluwag na dito. Pwede din dito. Yan, medyo mainit, Ayan, yung hangin, kagaya ngayon, wala pong walang hangin, medyo mainit naman. Kaya nga sabi nila, may naka the best talaga yung open, close, open mo. Ay, talaga naman. Ano kaya ang maganda? Pwede kaya yung ayan, kagaya ngayon, maganda, may hangin ng konti.
Di pa namin nilalatag yung mga plywood kasi madudumihan din lang po. Kaya maglalatag kami pagka ano na, pagka last. Yun na yung inaano natin. Yung dowels wala pa rin dahil maulan daw po ng Laguna. Yun, sabi ko na kahapon yan. At nahihirapan natang gumawa yung mga workers ng ating kausap. Sabi niya, sir, pasensya na, talagang sunod-sunod po ang ulan, hindi maasikaso. Kalapatids din yun, ano. Kalapatids din siya yung gumagawa. Sabi niya, ano yan sir, maraming kumukuha sa akin yan. Yun nga, ginagawa nga daw na ano, sa pigeon loft. Ito kasi magiging puro dowels na, dowels ito. Nagawa na rin naman ni Napapayam yung ano, mga frame. So yun nga, inintay na lang din yung dowels at kaunti pang ayusin nila ng kaunti. So ayan, pero marami pa po ang gagawin dito dahil yung perks, yung pugad, yung breeder cage pa. So medyo hindi ko alam kung paano gagawin ni Papayam. May pinakita ko sa kanya na design na gusto ko, no, kasi gusto ko sana na andito na rin naman, halangan naman bumili ako ng yung ilagay natin dito yung breeder cage na mga okay din naman sana, kaya lang kahoy na concept natin, so much better puro kahoy na po tayo. Ayun, pang hospital lalagay nga ako doon ng mga ilang piraso, 6 or 8 pieces kasi nasa 14 pieces yung mga naandoon so iwan na natin doon yung iba. Dito na lang pang pag may ginagamot, so kailangan nakakulong. So yun na lang po. Tapos the rest, kahoy na tayo dito para maganda. Presko na pala, oh. Ang init po ngayon. Ayan. So ang ano natin is kasi ano pa itong ilalim, iinit pa, medyo ventilation ano. Hirap desisyonan, hirap pong kuhanin yung timpla talaga ng ano, hangin. Ano kaya yung ilalim na yon, ano kaya kung steel matting na lang yan? Parang mas maganda kung steel matting na lang. Kasi kung isasarapan natin yung ano, baka wala na pong hangin na makapasok, ano. Total hindi naman direct. Kaya lang mababasa naman dito pagka any idea na pwedeng isara, no, pagka may bagyo? Kasi kailangan talaga mayroon pong manggagaling na hangin sa ilalim, then pa taas. Tapos may labasan din sa taas para yung ventilation umiikot. Ganda na, oh. Ito final. Final na yan. Balikan natin tong ginagawa ni Esong bago tayo pumunta sa mga kalapati. At mayroon na naman tayong lalagyan ng singsing, 2 inakay na matataba na anak ng imbrick. Ayun, maganda naman. Imbrick naman talaga yan mga ka-farmer, tingin ko. Hindi naman tayo lolokohin ng binilhan natin. Oh, kasi nakakanta. Oh, wala na pala si Esong dito. Ayan, farmer. Mukhang nag-ano na, kasi may happy tayo. Mga boys, may palaro, may happy. Baka naligo na yon. So at least po, ayan mga ka-farmer, may nagawa siya ngayong araw. Oh, kapal pala naman ito. Ano to? Hindi ko lang nakita ito. Kala ko lahat na linagay dito. So ito, mga pangkisame pa. Ang ganda pa naman. Ang ganda pa. Solid. 160 pesos lang yan. Murang mura.
So ayan, lagyan natin ng singsing. Baka maikli lang yung ating ano ngayon dahil nandyan ang mga boys. Napahinga ako ng konti mga ka-farmer. Kailangan natin ang break. At shoutout pala kay Tita Susan at Tito Luis Laconico na kahit saan ako pumunta nakasunod sila. Ayan, maraming pong salamat tita. Naghahanap siya ng vlog kanina. Actually kahapon nag-vlog talaga ako, kaya lang nga po nabura. Na sobrang pagod ko kahapon. Akala ko yung nag-appear na video sa GoPro kasi pagkain na edit. Nung isang araw pa ito, mabilis yung kamay ko, ginano ko tapos delete. Yung pala yun na yung video nung nagawa ko. So sabi ko patay, nabura yung kalahati, hindi ko na in-upload. So ayun, ganun talaga. Tapos ayun, pumunta ako kay Kuya Mitz. Bumili kami ng duyan, sakto na andoon siya. Ayaw niyang pabayaran yung duyan. Yung ginawa ko, sabi ko sige Kuya Mitz, mag video na lang tayo. Sige, sabi niya, matagal na rin naman tayong walang Pero ayun, maraming salamat po sa mga patuloy pong tumatangkilik sa kubo niya. So ayun, meron na naman tayong bagong video, Ultimate Tambayan mga farmer. Maganda bagong design. Ayun. Ayan, ito na po yung ating sisingsingan. Na-record ko na sa aking book para naman hindi ko na yan. So ito, hindi pa tayo ganong kagaling mag sing-sing, pero pwede na. Ay pang lilita yung ating oy, ayun. Umuwi ka kay kay Joe. Oy. Yun. One down. Medyo malaki to Hindi ko makakuha. Teka, yung stick ito. Ay. Chuchay. Okay na po. Yan na. Beautiful birds. Balik ka na dyan. Ay, loko ka. Balik ka na, balik. Ito yung kak yata ito. Kak ito, mas malaki. Oy. Ay, bahala ka. Kainan na. Sabi ni ka-farmer Randy, kailangan daw matigas ang katawan na magaan. Parang manok. Advantage talaga yung mga nagmamanok Ayan advantage yung mga nagmamanok. Pakawalan din natin sila. Ito na yung dagit natin, hindi na umuwi. Ayan Tapos yung isa nating dagit nakikipagbakbaka na rin. Nasaan na yun? Hindi ito yan. Nasaan ba yung natin, dagit natin? Baka hindi na bumalik yung dagit natin. Ayun siya. Medyo may halak yan.
Kaya lang wala naman tayong pag-ano, tsinatsaga ko na lang. Ayan o, wala tayong aksyonan gaano sa ating pigeon loft mga farmer. Okay na, yan, pinaronda ko uli sila. Eh, naandun siguro sa kanilang tambayan. Mamaya lilipad ulit. Tapos, ayan, kailangan natin tingin ko kailangan magdagdag ng konting. Taas pa ng konti. Masyado pang, tinitingnan ko dito parang masyado pang open. Kasi ang kinaganda dyan, yung mga flyers, pwede naman natin silang ibilad eh. Kasi kumbaga may ano naman eh, mayroon naman silang aviary, no? Kung talagang gusto mong i-training sa extreme weather o gusto mong paulanan, eh mayroon namang aviary. Di palabasin natin sila doon. So doon sila, no? O makaramdam sila ng matinding ulan. Kung gusto nating sanayin. Tapos sa init ganun din po. Mas maganda na pa rin yung kanilang bahay, yung kanilang tirahan eh secure. So ayun, Palochina, dadagdag tayo 3 feet tingin ko. Tapos medyo matagal-tagal pang trabaho mga farmer. Napanood ko kanina yung Galang Brothers, nagpapauwi sila, galing ha. So ano namin dito sa loft namin, dahil kami lang ang ano lang, wala naman talaga kaming kinonsulta na ano, tingin-tingin lang kami sa YouTube, tingin-tingin ng mga designs. Ito nag-come up kami sa ganito, pero yun nga, yung magiging problema namin dito yung pagpapauwi, yung i-stickin mo, no? O malamang ang sasabihin ko kay Junjun, yung aviary medyo habaan na ng kaunti. Total magbabaon din naman ng tubo. Yung aviary medyo ano na, yung pwedeng tungtungan, gagawa ng hagdan na lang para may makaakyat. Tapos pwede kang tumungtong doon mismo sa taas ng aviary, kasi naandun naman yung trapdoor eh, parang sa Galang Brothers din ang design yan. So ganun na lang siguro. Anyway, gawa ng paraan yan mga farmer. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay. Naalala ko si Sir Jimmy Lim, sabi niya nung bumisita siya sa isang PHA winner, no? Kasi ina-inspection din nila yan eh. Ang pagbaba niya, ang sabi niya, maganda yung lugar, walang gaanong kawad. Wala daw gaanong mga wires, kasi nababangga po yung ibon doon. So ayun lang.